I just wanted to ask, no? Hindi ba nagkamdaman? Marami po. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan niya, ma'am. We have to go to the tawag nito. Hindi ako, hindi ko bitbit. Bitbit ko lang po yung building. Mr. Chair, I would like to ask again, no? Sa inyo po, nakaranasan, kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Mga 6 or 7. Ay, wako ko natuluyan yung hindi ko na pinula up sa hospital kung natuluyan. Gusto lang ipaalala ko, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano, i-quote ko lang po kayo. In Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano niyo ginote ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance, that's the only thing that if you can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. Pag hindi mo pwedeng patayin yung kriminal, naghandap o nakatali, hindi trabaho na lalaki yan. It pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito, and I go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around, and I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po. Yes. Nagkakasal po ako na nagmumuntor ako na may hold upper dyan. At kung makapot na kita, talagang patayin kita. At kung basta criminal ka, wala akong pasensya sa criminal. Pagka lumaban, patayan. So, Mr. Chair, kanina po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Yes. Siya ang mananagot at Yes. makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung lahat po, kasi kung naaalala po sa war on drugs, yung mga accomplishments, may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng pulis and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng pulis, sagot ko yan. Pati po yung accomplishment kung may nahuli, enforcement of law yun. Accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng pulis, because you are the mayor, inutos mo yan, and the consequences, or sometimes they can, an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung pulis kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung pulis, matakot yan kung hindi mo makaban. So lahat ng trabaho ng pulis, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So, Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug na na-save noong time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. That is, I would not want to. That would not be a proper question. Mr. Chair, sabi niyo yung accomplishment before the Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to ask the number
of arrests or killings, that could be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. Eh, syempre, may accounting din kayo, Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President Accomplishment Report kayo. Yes, ma'am. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Ano nga sinabi ko? Yes, may I remind our resource person, Mr. President, maaari po ay huwag po, iwasan po natin magtanong sa ating po mga membro. Please answer the questions lamang po at refrain from asking questions to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Please continue, Congresswoman Rosas. Thank you, Mr. Chair. I'm sure alam po yan, no, ng former President kasi siya ay naging miyembro din ng Kongreso, Mr. Chair. Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi niyo rin naman. Ngayon, Mr. Chair, kung ganon, handang mag-cooperate ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigation na gagawin, Mr. Chair? All investigations. What do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have to participate? Point of order. Let's say 1 minute suspension. Walang pre. Remind our resource person as well as our members that please refrain for the resource person refrain from asking questions to the members. Please limit your reply to the questions being asked. At sa atin naman po mga members, please go straight to the point. Ask the resource person the question that you wish to be answered. Direkta, para ho hindi tayo magtagal. Mr. Chair, Yes, we have Congresswoman Rosas, you have 4 more minutes. may I interrupt? I am asking the... Is this related, Mr. President? Yes, it is related. I am asking yung nagtatanong kung late will predicate. Okay po. Sige po, para hindi tayo mawala. Sige po. Congresswoman Rosas, I hope you can consider the opinion of the resource person by asking the question directly to the former president. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former President ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako ma-investigan. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Mr. Chair, palitan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing, bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi niyo. Yes, because that would be
justify kung lumaban. Kasunod pa lang po yung question ko. Gusto- Ang question ko po ay bakit niyo ine-encourage yung kriminal na lumaban? Para medyo maminus-minus ang problema sa syudad ko. Kung may criminal dito na 50, kung mapatay ninyo yung 30, di ba hindi na lang? Hindi na masyadong problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man sa justice. Kasi alam naman trabaho ng policeman. The policeman should know when to pay and when to include. Hindi naman kailangan sabihin mo. May elements naman ng self-defense. Alam niyo yun, Mr. Chair. That's not self-defense. Performance of duty. Performance of duty, but And elements of self-defense. subjectively, that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano yun? Tama. Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you defend yourself to avoid injury, serious, or you die. That is applicable also to performing his duty because the policeman has to confront ang civilian to iwasan. But the policeman, the law officer, if you are the law officer you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin opisina na may sugat na sipain kita. Patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Wala akong my language is brutal and raw for criminal. Wala akong pasensya, ma'am. I've been a prosecutor for 9 years. Talagang sinabi ko, pag hindi na mahitilang, patay mo na yun. Thank you, Mr. Chair. Dito, ganun. Last two questions sa Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang sabihin na sa elements of self-defense, first, dapat unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Mr. Chair, now I would like to direct my question to some victims po. Si Cristina siguro at si Lori or si Mary Ann, Mr. Chair. Ano po yung circumstansya or kalagayan ng mga nangyari sa pagkapatay ng inyong mga mahal sa buhay, Mr. Chair? Hanggang ngayon po, mahirap pa rin po sa kalooban namin. Ang mahirap lang dun kasi yung mahirap ka na tapos may mga pinagdadaanan ka pa po na ganito na hindi basta-basta na nahihimpasan ng kumbaga araw-araw, puro sakit ng loob, dasal, kung ano ba yung pinaglalaban namin nito. Salamat. Mr. Chair, tatanong ko lang, susundan ko lang yung tanong ko. Ang tanong ko kasi ay, Okay, okay po. Agad sa iskenta, makalipas sa ilang pala. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. And siguro, Mr. Chair, for the next round of intervention, pwede kong ganito. Maraming salamat, Mr. Chair. Tayo sa second round na. So, ngayon po, ang susunod po na magtatanong ay si Congressman Dan Fernandez. We have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga po.